Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa saligang batas sa harap ng panawagan na mag-withdraw sila ng suporta sa gobyerno. At iginit ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa anumang usapin sa politika at mananatili pong profesional at tapat sa kanilang mandato. At sa harap nito, inimbestigahan na rin ng AFP kung saan galing ang pondong ginamit sa rally dyan sa EDSA People Power Monument. Kunin natin ang buod ng mga balitang yan mula sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Yes, Alex, nanawagan niya kagabi yung lead convener nitong United People's Initiative na si retired General Romeo Poquis sa liderato ng PNP at ng AFP na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ng AFP na hindi sila gagawa ng aksyon na labag sa batas. Yan ang panawagan ni retired General Romeo Poquis sa liderato ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police pagkatapos ng isinagawang rally sa EDSA People Power Monument. Pero ang AFP nanindigan na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa konstitusyon. The statement of the Chief of Staff has been very clear. The AFP will not involve itself in any unconstitutional activity, not during his watch. Giit ng AFP, profesional ang kanilang hanay at hindi sila makikisawsaw sa usapin ng politika. We do not engage in political disputes or allegations. This matter should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. And let us not forget the bigger picture. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away at ang Pilipinas ay mawatak-watak. Samantala, inaalam na ng AFP kung saan nagmula ang pondo na ginamit sa idinaos na rally sa EDSA People Power Monument na inorganisa ng United People's Initiative. Ayon kay Trinidad, malinaw na may nagpondo sa rally na inilarawan niyang unusual at grande. Maayos daw ang preparasyon mula sa pagkain hanggang sa mga equipment at pasilidad na ginamit sa aktibidad. We have noted that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups, we're checking all possible leads. Samantala, hindi na pinagbigyan ng Quezon City LGU ang request ng grupong UPI para sa panibagong permit upang ipagpatuloy ngayong araw ang kanilang rally sa EDSA People Power Monument. Yan ay matapos na magsalita kahapon sa entablado ang ilang speaker na nanghikayat ng sedisyon at rebelyon na malinaw daw na paglabag sa kanilang kasunduan at sa mga kondisyon ng nauna nilang permit. Alex, una na ring inihayag ng DILG na iniimbestigahan nila yung mga individual na nagsalita dyan sa rally ng UPI na nagpahayag noon at nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya, may tuturing yan na malapit doon sa hakbang o yung inciting to sedition. Alex. Okay, Mar, may ginagawa bang loyalty check ang AFP, ang pamunuan ng AFP, para masigurong dahil what if kung merong ngang ilang miyembro ng AFP ang naimpluwensyahan, what will be the repercussion sa kanila? Well, Alex, ang paulit-ulit na sinasabi ng AFP, tiwala sila sa pagiging professional ngayon at matured nung kanilang mga sundalo, kaya hindi na raw kailangan na magsagawa pa ng sinasabing loyalty check dahil naniniwala sila na bagaman may sariling paniniwala itong kanilang mga sundalo lalo sa iba't ibang usapin, kasama na nga yung usapin ng politika, pero habang suot daw nila at yung kanilang uniforme at aktibo sila sa serbisyo ay nananatiling mahigpit yung pagsunod nila sa kanilang chain of command at pagsunod sa umiiral na konstitusyon. Alex. Binababa na ba ng AFP at ng PNP ang alert level dito sa Metro Manila?
Well, ang Philippine National Police, Alex, nananatili sa full alert status habang gayon din ang Armed Forces of the Philippines. No? Ang sinasabi ng PNP, manatiling mapagmatsyag ang bawat isa at manatiling alerto. At kung may mapansin ng mga kahinahinala sa paligid ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan po sa Campo Aguinaldo.